ขอบคุณนะคะ You did so good. แล้ว You did so good. I'm so proud of you. maybe I have so many fans. They always Hi. Hello. Myanmar. Yeah, today is not easy, huh? It was not easy. You did great. You really did great. It all depends on the people as well, and the judges. I know. Myanmar. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong mga nakakaiyak na eksena dito pa rin sa nagpapatuloy na MJ All-Stars 2026. Ito ay matapos nga yung very controversial na first round ng preliminary competition dito sa labanan ng MJ All-Star. So merong mga natutuwa, meron ring mga may hinanakit dito sa kinalabasan at naging resulta ng kanilang first round ng kanilang labanan, mga kapolitika, na kung saan ay merong mga judges na nababatikos ngayon at binabatikos ng mga netizen dahil sa hindi di umano makatarungan at very discriminative na mga score na ibinigay dito sa mga candidate. So ang sabi nga natin, mga kapolitika, siguro kung merong zero na score na pwedeng ibigay doon sa candidate na yon, ay siguro ibibigay ng judge yun regardless kung masasaktan yung isang kandidata. Kasi nga merong nagbigay doon ng 1, merong nagbigay ng 2, parang kumbaga ay kung may 0 doon na score ay yun ang ibibigay nila. So nasaktan at marami ang mga umiyak, marami ang mga nagdadalamhati dito, most especially yung mga nasa bottom talaga yung kailang score. So on the other hand naman is merong mga natuwa, most especially yung mga consistent ang score nila, especially yung mga Latinas at itong si Gana. So yung ating candidate, mga kapolitika, na si Gazini Ganados is napanood nyo rin na niyakap siya ni Emma Tiglao dito matapos nga yung competition dahil very emotional at yung expectation, yung pressure dito kay Gazini na sana is mataas yung ranking niya dito sa MJ All-Star is sad to say hindi na meet yung expectation base doon sa mga numero at sa mga score na ibinigay ng mga judges sa kanya. So although impressive ang performance ni Gazini doon sa kanyang evening gown, pero marami ang mga malalakas, mga kapolitika, at hindi natin maiwasang sabihin na bias rin yung ibang mga judges doon sa kanilang mga paboritong candidate dito sa MJ All-Star. At yung iba is hindi mo talaga rin maiiwasan kung tanungin kung ano ba yung hinahanap yung criteria, or baka mali lang yung pagtingin nila doon sa kandidata, bakit may mababa, at meron ding iba na sobrang taas kahit mapapa-question ka, mga kapolitika, bakit yun ang score na ibinigay niya. So mahirap i-predict. Kung kaya nga suggestion natin ay paulit-ulit na sana itaas nila sa 5 yung pinaka-lowest at 10 yung pinaka-highest para naman hindi masyadong lumagapak yung score, mga kapolitika, ng candidate na ayaw nila. So dito ay umiyak yung Tagalaw, mga kapolitika, at naano siya, nakagain siya ngayon ng sympathy mula sa publiko dahil ang sabi nila is grabe daw ang pag-discriminate dito sa kanya. So dahil nga 1 yung score sa kanya ni Omar at consistent yun doon sa kanyang dalawang performance niya. So marami ang naawa sa kanya at talagang yung simpatya ng publiko is nandito kay Lau sa kanyang score na kung saan ay dinibdib niya talaga yung nangyari doon sa first round ng preliminary competition. So naniniwala po tayo na dito lang sa swimsuit at sa kanilang evening gown may score, pero doon sa question and answer portion ay baka i-confidential na, mga kapolitika, yung score nila, kasi alam natin yan, merong mga deal yan, merong mga pag-uusap din yan sa loob na kung saan is para magkaroon naman ng excitement yung mga tao at hindi mahulaan kung sino yung winner doon sa question and answer portion, para sa pag-announce ay merong thrill, merong tense kumbaga, kung sino yung tatanghaling first ever winner ng MGI All-Star. So doon naman, sabi kasi na mention natin na hindi nga rin nakapasok itong Thailand dito at mababa rin yung score nila doon sa sa bare face challenge, at ang sabi nga niya ay sinabihan di umano siya na okay lang daw magkaroon ng eyelashes.
At pero kasi sinabi doon ng hurado after doon sa kailang bareface competition na dapat tanggalin daw lahat sa mukha. So nagkaroon ng miscommunication kung kaya mababa yung score ni Gazini, mababa din po yung score ni Thailand. So hindi sila na-inform mga kapolitika siguro, or nagkaroon ng miscommunication dito sa mga judges at sa organization. So nagkamali yung mga hurado doon, mali yung instruction doon sa mga hurado, or hindi nila alam, and then iba din yung instruction doon sa sa mga contestant. Kasi apparently meron doon na pagkukumpara dito kay Gazini and then kay Colombia. Kasi Colombia, makikita natin mga kapolitika, pinaayos kasi yung mukha niya at very evident doon sa video at sa photo, pero mas mataas pa yung score niya kung ikumpara dito kay Gazini Granados na natural, at mas maganda naman kung tutuusin kung ikukumpara dito kay Colombia. So masasabi talaga nating merong bias itong ibang mga hurado. So sabi dito ni Tharina, by the way, we were told we can keep eyelashes on. I wish I had taken them off though, but I'm happy with my performance tonight and thank you for all your support. So ito naman po yung reaksyon ng ating netizen dito sa evening gown ni Gazini Granados. Honest take on Gazini's evening gown performance. The gown itself. Given Gazini's nice physique, she could have chosen a gown na ma-emphasize yung legs niya and mag-glow siya given her skin complexion. Sayang walang slit yung gown. Kung green man lang talaga yung color na susutin, mas maganda if more on beadwork na gown. Hindi magaan tingnan yung gown niya. Let's be real. Kahit common na yung silver and golden gowns ng mga Latina, nagsashine pa rin kasi yun naman talaga yung mga gowns na nag-sparkle sa evening gown competition. And also, honestly, maganda rin yung pink na color for Gazini, pero hindi satin or dark na pink. Sana naman mas maganda pa yung finals gown kasi sayang ang ganda ni Gazini. Pero yung gown talaga, hindi siya masyadong nag-stand out. So yun yung comment mga kapolitika ng isa sa ating mga netizen. Samantala ngayon po usap-usapan rin po itong awayan ni Osmil at ni Omar. Mainit na chika, Omar versus Osmil. Ang init at ang anghang ng buwelta ni Omar sa interview ni Osmil sa media na sinabi niya mas better magpiano na lang daw si Omar. Omar responded and did not hold back. Natatawa na lang daw siya, gayong pare-pareha lang naman sila ng scores, at accused Osmil of clearly favoring a candidate. So dito mga kapolitika, yung mga score kasi ni Omar, kasi isa sa mga pinaka-controversial na hurado doon sa preliminary nila is ito ngang si Omar. So ang sabi ni Osmil is hindi daw marunong mag-judge, hindi daw marunong tumingin itong si Omar dito sa mga candidate ng MJ All-Star. So ibig sabihin is hindi sang-ayon, hindi agree itong si Osmil dito sa mga pag-i-score ni Omar, na kung saan yung iba is binigyan niya ng mababang score, most especially doon kay Yamilix, kasi mababa yung score niya mga kapolitika consistently dito kay Omar, whereas sa ibang candidate is mataas siya. Ang sabi nga nila ay si Omar daw yung sumira ng ilan sa mga pangarap ng ibang candidate mga kapolitika.